Maganda ito ha, yung paliwanag ni Roque kasi si Roque, alam naman natin, ano yan international law. Alam niyan. So, magandang pakinggan natin itong komento ni Roque. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pinakamalaking balita po ngayon ay di umano, nahuli daw po itong si Zaldico dyan po sa Czech Republic. Well, kailangan naman po ngayon pag-usapan natin ano bang katotohanan at ano bang mga fake news. Una siguro sa katotohanan ay si Zaldico ang kaisa-isahang testigo na nagsasabi na ang korupsyon ay nagmumula mismo sa presidente. Yan ay sinabi niya dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriations sa Kamara de Representante, nagpasok ng 100 billion na insertion si Presidente. Hindi lang po yan, no? Sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay Presidente mismo. At ang mga pwedeng mag-corroborate dyan ay yung mga text messages ngayon na linabas at unang isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste, no? Ayan. So, hindi natin masasabi na kwentong kutsero na parang kay Madriaga yan kasi merong mga corroboration. Ang inaantay lang natin ay yung katapatan sa bayan at katapangan nung maglolo na Bersamin na sabihin nga ang totoo nang malaman natin kung totoo nga ba at mako-corroborate ang sinabi ni Zaldico. Pero sinabi rin ng mga 18 Marines na sila ang mga pinag-utusan ni Zaldico para mag-deliver ng sangkatutak na pera. At alam naman nila kung saan nila dineliver at kung kanino dineliver ang mga salaping ito. So pwede rin yan ma-corroborate. Pero ngayon po, ang balita ay naaresto na ba si Zaldico? Well, ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay siya ay nasa Europa. Ang fact ay meron siyang Philippine passport. Ang fact ay ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Well, katotohanan ba yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Ibig sabihin, ang fact na alam natin ay yung Sandigan Bayan ay pinakasila kanyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic nang pinakita ang passport, ang nanay-check, yan ay revoked na. So talagang dahilan yan para siya ay ma-detain ng immigration authorities. At kung hindi siya hihingi ng asylum, yan ay dahilan para magkaroon ng summary deportation. Pero, fact, ano ba ang proseso sa Czech Republic? Ito po, pinag-aralan ko na. Ang proseso po dyan, bagamat po pwedeng ma-detain siya hanggang isang taon dyan, no? Pero at the average 90 days, bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain niya sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Zaldico na po pwede siyang humingi ng asylum. Obligasyon po yan ng Czech authorities na kapag minahuli sila na illegal entrant o yung pumapasok na walang visa, walang passport, na kapag siya ay nadetina, sasabihan na may karapatan siyang humingi ng asylum. Nung una po kasi, ako'y nagdarasal na kahit papano, alam ni Zaldico kung ano yung asylum. Nakampante po ako nung aking sa pag-aaral, nalaman ko, obligasyon ng mga otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol doon sa karapatan na kumuha ng asylum. Ang mangyayari lang po dyan, habang siya ay pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands, habang kinukuha ang aking mga biometrics, ine-examine ako ng medical na mga doktor, dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila, nandun na yung aplikante para madali lang makausap. So dahil may obligasyon po ang Czech Republic na sabihan siya na meron siyang karapatan mag-asylum, tingin ko ba siya ay kukuha ng asylum? Well, sa tingin ko po, alam ni Zaldico na dahil siya ay ngayon ang kaisa-isang testigo na po pwede makorroborate ng mag-lolo na Bersamin na ang korupsyon ay nanggaling mismo sa ulo kay Marcos Jr. mismo, talagang alam niya na may banta sa buhay niya. Ang banta sa kanya hindi lang sa pagkakakulong, gaya ng banta sa akin dahil sila nagtanim kaso ng non-bailable case.
ang banta sa kanya, patuloy na siyang patatahimikin, gugurgurin, papatayin. Yun. At yan po Yun. ay napakalakas na basihan para magkaroon ng asylum. Ang tanong ko lang is gaya ng nangyari sa akin, saan ba nag-issue ang kanyang visa sa Shenzhen? Dahil bagamat pwede siya humingi ng asylum sa Czech Republic, kung hindi naman Czech Republic ang nag-issue ng kanyang visa, papupuntahin pa rin siya doon sa lugar na nag-issue ng kanyang visa. Pero Nako. sa akin, walang kaduda-duda. Yung pagiging whistleblower niya, yung pagsabi niya na Marcos Sr. mismo ang arkitekto ng korupsyon dito sa Yun. flood control at sa DPWH, yan po ay enough reason para siya ay talagang patayin ng mga puwersa Nako po. na nais siyang patahimikin. Sino ang Kaya gustong nga po ngayon, pumatay? pinag-uusapan ng lahat itong si Zaldico. Bakit? Kasi si Bakit? Zaldico, kung talagang siya ay hindi susupilin sa pamamagitan ng pagkukulong o kaya naman pagpapamatay, siya Oh. magpapatunay na merong responsibilidad ang Marcos Sr. Nako! Marcos Sr. tuloy. Ang Marcos Junior! Jr. Si Marcos Yon. Jr. Si Bongbong Oh. sa Oh. katiwalian. Ayun. At wala pong ganyang testigo siguro maski sa sarili niyang ama, si Marcos Sr. Nako. Napaka-importante po ng testimonya ni Zaldico. Kaya naman, bagamat hindi ko sinasabi na wala dapat siyang pananagutan, ang katotohanan, kung wala ang testimonya ni Zaldico, mahihirapan tayong maparusahan ang Marcos Jr. at ang kanyang Ayun. pamilya. Tandaan natin, Nako ang po. in-expose niya, korupsyon, hindi lang ni Marcos sa Jr. doon sa 100 billion, kundi yung smuggling. Smuggling Nako. pati sa pagkain na ginagawa Oo. ng First Lady Di Umano at Yun. ng kapatid ni First Lady Dadali mo. Di Umano. Nadali So, mo. Zaldico, kung nasan ka man, Ah. karapatan mong humingi ng asylum. Sasabihan kanila na may karapatan kang humingi ng asylum, humingi ka lang. Dahil malinaw na malinaw, gaya ng sikat ng araw, na meron kang karapatan, meron kang well-founded fear na pwede kang gurgurin, patayin, dahil ikaw lang ang magiging susi para mapanagot ang presidente at ang kanyang pamilya sa kanilang Yon. katiwalian. Yun. Stay safe. Maraming Yun. salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Oo. Ito para sa kaalaman ninyo hindi ko ho pinanood dyan. Ngayon, sabay ko hong pinanonood at nire-reaksyonan. Tama kami ng pag-iisip, patatahimikin, yayariin, gugurgurin. Di ba? Talagang yayariin talaga. Sabi ko nga ho sa inyo. Sa totoo lang po Sa totoo lang. Dito mo makikita talaga na mas maganda, dyan na lang siya. At dyan na lang siya ikulong. Di ba? Kesa dito, tapos magsalita na siya. Kasi dito, basang-basa ko na. Mukhang yayariin lang siya dito o di kaya talagang gigipitin at pipiliting magbago ng kanyang statement. Bakit? Para nga naman, hindi madiin ng kanilang amo. Di ba? Nako. Tapos ituturo si VP Sara Duterte. Hindi ito. Kasi baka sabihin ninyo, napaka-imposible naman yan. Hindi ho imposible. Ito nga magtataka ka dito. Tingnan mo ito Ito. Papakita ko sa inyo itong picture na to. May papakita ko sa inyo. Kasi eto, apakalinaw. Kung maalala ninyo yung kaso kay Revilla, wala namang nagsabi doon kung hindi si Bernardo lang, si Yusek Bernardo lang. Walang ibang nagtuturo kay Revilla kung hindi si Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo, siya ang pinakamaraming nakulimbat di umano sa flood control, di ba? Tapos, ang nangyari, sa dami niya, may paiyak-iyak pa siya. Bigla niyang itinuro si Revilla, tapos biglang nag-apply ng witness bilang witness, state witness. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, Kita niyo yan? Nababasa niyo yan? Ito, may relationship to kay Zaldico. Siyam na testigo, bigong maidawit si Revilla sa Bulacan Flood Control Mess. Bigo sila. Ibig sabihin, nasa baba. Mula na magsimula ang pagdinig noong April 6, 2026, siyam na testigo na ang iniharap. Nino?
ng Office of the Special Prosecutor. Gobyerno nagarap ha, hindi sila Revilla, gobyerno nagarap upang tutulan ang aplikasyon ni Revilla para sa bail. Ngunit wala ni isa ang nakapagpatunay na anumang koneksyon ng dating senador sa naturang proyekto. Siyam yan. Walang nagsabi na merong kinaugnayan si Revilla. Pero nakakulong si Revilla. Ang malaya at tila bayani ay yung maraming ninakaw. Saan ka nakakita sa Pilipinas ng ganun? Nakakatawa, di ba? Kasi, sabihin na natin halimbawa lang, may mga nabayaran si Revilla, 3, 4, pero siyam yan at ang nagpresenta, gobyerno natin, tapos walang ni isa nagsabi sa kanila, oo, meron akong talagang kaalaman, meron akong direktang kaalaman na si Revilla ang may kasalanan, si Revilla nakatanggap. Wala ni isa sa kanila nakapagsabi na nagharap, gobyerno, hindi ang kampo ni Revilla. Ito pa, dagdag. Para ipapakita ko lang sa inyo. Bakit ko sinasabi to? Bakit? Kasi kaya nilang baluktutin ang katotohanan sa pamamagitan ng pera. Kaya nilang gawin yan. They can do that. Diba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at